Hello guys, mayong gabi. Kumusta? So, time check, it's 2:55 ng madaling araw guys. So, yes, gising pa po kami. So, dito sa Egypt guys, alive na alive yung mga tao paggabi. So, anyway, marami tayong nare-receive ng mga message sa ating comment section or sa ating Facebook page, sa ating messenger, okay, na nagtatanong sila na meron malapit na sila mapakasal ng partner nila. So, ano bang kailangan nila expect, especially kung mag-settle down na sila dito sa Egypt at makikisama sila, of course, sa kanilang mother-in-law, sa family nung magiging asawa nila. So, marami tayong factor na kailangan yung isipin nyo muna guys kung ito bang pinasukan nyo, no, na in the future, hindi lang yung for now ang iniisip nyo, kasi syempre makikisama ka sa isang taong iba yung culture nila. So, dapat ready ka sa kung ano man yung magiging outcome. Syempre, iba yung mga belief, mga ugali nila sa ugali natin. So, minsan nagkakaroon talaga tayo ng cultural shock. Okay? Tsaka hindi din natin maiiwasan guys na syempre, kahit hindi naman dito sa Egypt, sa bansang Egypt, kahit naman doon sa atin sa Pilipinas, kapag tayo talaga makikitira sa bahay ng ating mabinan, of course, talagang minsan hindi natin maiiwasan na magkaroon ng di pagkakaunawaan. Minsan nga, mas worse, ito pa yung nagiging dahilan na, alam mo yun, na nagiging rason kung bakit naghiwalay yung mag-asawa. Okay? Advice ko sa iyo kabayan, habaan mo yung pasensya mo, alright? Kasi syempre kapag makikita ka, lalo na pag iba yung culture natin, talagang magkakaroon talaga ng conflict minsan, okay? So, kung mga major, hindi naman masyadong major, okay, wag mo lang masyadong patulan, okay? So, intindihin mo na lang. Pero kung time na talagang minsan talagang nakaka-apekto na-stress ka na talaga, minsan na di-depress ka, so, pwede mo siyang i-share sa asawa mo, okay? Para siya yung magbalanse sa sitwasyon. So, kinakailangan din, ang pinaka-importante dito na yung asawa mo mismo, alam mo yon, yung meron kasing mga anak guys, especially dito sa Egypt, yung culture nila, napaka-attach nung, especially kung panganay, okay, na lalaki, dun sa nanay nila. So, kung halimbawa, magkakaproblema kayo, tapos, one-sided lang yung husband mo, so, magkakaroon talaga ng problema. So, marami din ako nababasa guys na meron naging hindi successful na nagkakaroon ng hiwalayan, yung mga Pilipina, umuwi sila, okay? Tapos naiiwan yung anak nila doon sa asawa nila. Kasi yung mga Egyptian kasi guys, talagang attached sila pag pag nagkakaanak, meron na kayong anak. So, talagang attached sila sa mga bata. So syempre 'di ba nakakalungkot 'yun. So wag naman sana. So yung real talk lang naman tayo dito. So dapat yung husband mo guys, meron siyang sariling paninindigan talaga na hindi lang siya one-sided na halimbawa kung meron mang sinumbong sa kanya yung mother, kasi hindi natin maiiwasan guys, merong mga silusan, 'di ba? Na merong ibang biyanan na intermedida or susul ng susul na pinapalaki yung sitwasyon. So, meron kang ganyan. Hindi natin maiwasan. Real talk yan. So, ito namang, halimbawa, yung asawa mo, kapag masyado namang yung naniniwala agad, tapos, the worst, ikaw pa yung mali. Alam mo yun, hindi ka pinapakinggan sa rason mo. So, talagang magkakaroon ng conflict. So, kailangan talagang ibalanse. Kagaya sa amin, syempre, ako panganay yung naging husband ko guys. So dito ako nag-stay sa mother niya, okay? Kasi nag-work siya sa UAE, so kailangan niya mag-work doon. So ako naiwan ako sa mother niya kasi first time mama ko, so kailangan merong mag-assist, merong mag-guide sa akin. So hindi mo maiwasan na meron talagang mga hindi pagkakaintindihan. Pero yung maliit lang naman na kaya mong pwede namang pag-usapan, okay? Na pag-usapan with your husband kasi siya yung gigitna eh. Pero alam mo yun, alhamdulillah, yung mother-in-law ko guys, napakabait niya, napakabait.
wala ka talaga magiging problema. So, hindi yung, di ba, pag naririnig natin gagawin kang alila, okay? Pag meron kang may asawa kang Arabic. So, dito naman talagang kikilos lang ako kung halimbawa kung gusto kong maglinis, kung meron talaga akong extra time guys. Kasi especially yung baby ko napaka malikot. So, focus lang talaga ako. So, pero, thankful naman talaga ako guys kasi maintindihin yung aking binan. Pero syempre minsan talagang nobody's perfect. Meron talagang merong hindi pagkakaintindihan. Pero nasa-solve naman, okay? So, hindi naman talaga yung major na major. Pero syempre kung iba-iba tayo ng sitwasyon, so dapat pag ganun talaga, kaya sinasabi ko sa inyo na habaan niyo yung pasensya niyo kung pwede man lang na pwede na lang kayo tumahimik or kung hindi na talaga kaya. So, pwede nyo sabihin sa asawa nyo. So, dapat talaga yung asawa nyo, ito lang yung pinaka-importante na i-balance niya yung sitwasyon na hindi lang siya one-sided at siya yung parang taga-punong yung sa barangay. Pag may mag-aaway, pinag-aayos kayo, ganon. So, ayan lang. And dapat, syempre, ready ka. Ready ka rin kung gusto mong mapa-convert. Syempre, Siyempre, pag-uusapan nyo na yan pag magpapakasal na kayo, di ba? So, sa akin kasi, hindi ako nagpa-convert, guys. So, pwede naman. Kasi, ang reason kasi ng asawa ko kung bakit siya pumayag, hindi naman siya masyadong strict doon. Kasi, dapat, talagang taos puso na talagang tinatanggap ko na gustong-gusto ko talagang or hindi dahil sa kanya lang dahil magpapakasal kami. So, dapat taos puso. So, sabi ko sa kanya, so, kung pwede, hindi na lang ako mapa-convert. Pero yung usapan namin guys, yung anak namin is automatic na yon na talagang magiging Muslim. Okay? So, depende naman yan, hindi ka yan pipilitin. So, yung ganun din yung family niya, yung mother niya, tinanong niya kung magpapa-convert ba daw ako. So, kung hindi naman, wag pilitin. Basta dapat kung gusto, yung talagang sure na sure ka. So, may point naman sila. And then, third is, dito kasi sa city namin guys, which is sa Swiss, yung mga tao dito guys, mostly, nagsasalita sila ng Arabic talaga. So, minsanan lang yung talagang nakakaintindi ng English. So, kahit nga pagbili sa supermarket, sa kahit ano, talagang nahihirapan ako, especially dito sa family ng husband ko guys, talagang Arabic sila. So, yun yung isang factor talaga na talagang medyo mahihirapan ka. Pero syempre guys, high-tech na tayo ngayon. So, may ginagamit akong apps na magvo-voice ka lang na halimbawa, meron talaga silang sinasabi na hindi ko maintindihan. Nung una talaga, first time, talagang nahihirapan talaga ako. Kasi syempre talagang Arabic na Arabic sila guys. Hindi ko ina-expect na hindi talaga sila marunong mag-English, okay? Especially yung mga matatanda. So, nag-download pala ako guys nitong apps na voice record. So, ayan, din-download ko siya na may gusto silang sabihin, i-record ko lang tapos magta-translate na siya ng English. So, ganun din ako, i-download ko lang or i-record ko yung gusto kong sabihin. So, ita-translate na rin yun ng Arabic. So, at least, meron kaming communication. Kasi, ang hirap talaga, guys. Kung sa Cairo naman talaga, mas okay doon kasi talagang main kasi yun eh. So, mostly, pag bumibili ka sa kahit sa mga fast food chain, marunong yung mga staff doon na magsalita ng English. Pero dito talaga sa city namin, sa Swiss, talagang nahirapan talaga ako guys. So, ayan. So, about naman sa food guys, dito sa area namin, walang Filipino food. So, talagang nahirapan ako noon. Buntis pa talaga ako. So, maselan ako sa pagkain. Tsaka hindi ako masyadong kumakain ng Arabic food. So, nung nagtagal na ako dito ng 1 year, 2 years na. So, naging favorite ko na siya guys. Masarap pala. Tsaka, ang sasarap ng pagkain nila ng mga Arabic. Kasi nung sa UAE ako, talagang hindi ako masyadong kumakain. So, kung mahilig kang mag-explore, ganyan. So, wala kang magiging problema. Pero, kung hindi ka naman kumakain, so, pwede ka naman magluto, pwede ka naman bumili, okay? Hindi lang kagaya nung nasa UAE ako, lahat talaga available, gusto mong kainin, okay, mga Filipino food. So, dito talagang, meron namang KFC dito, guys, merong McDo, pero syempre, hindi naman pwedeng araw-araw. Tsaka, iba din yung lasa, hindi talaga kagaya sa atin na talagang the best #1. Pero,
nung katagalan ko na dito, so naging favorite ko na rin yung pagkain nila guys dahil sobrang, ano ko guys, napakasarap magluto, the best talaga. So anyway, it's 3:14 na guys, so mag-comment na lang kayo kung gusto niyo ng part 2, okay? So anyway, magkakaroon tayo ng part 2 dito sa topic na ito, okay? Kasi masyado nang mahaba. So maraming salamat sa pakikinig at panonood. So don't forget to subscribe guys. So good luck sa inyo, alright? So mag-comment lang kayo guys at saka isa-isahin ko yung basahin. So bye mga kasya.